Hi guys! Welcome back to Tarot Page Philippines, and for this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Virgo for November 17 to 23. So kung bago kayo sa channel, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon at Rising sign mo, kasi importante siya, sa dulo ng video, may link tayo para mapanood mo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At ayan, subscribe, like, and share. At kung gusto nyo supportan yung channel natin on a monthly basis para lumago tayo, you can use the join button or for one time, yung thanks button sa baba. Virgo, how are you? So, we have here is number 49, the Observer. Yes, alam ko medyo napupuno ka na kasi ang daming ang mga takaw atensyon sa paligid mo, ang daming papansin, ang daming mga inerte, andoon din na, ang daming pa-importante. Tsaka na ang dami din nagmamamaru. Bakit ganon, no? Yung mga tipong feeling nila, alam talaga nila yung mga nangyayari at feeling nila expert siya sa mga bagay na ganito. Na hindi naman nila alam na pinagdaanan mo na pala yon. So, alam mo yung tipo, ang dami nilang kuda. Para silang lata na kasi diba ang lata, pag wala lang, pag hinampas maingay, parang ganun sila. So, alam ko medyo napipikon ka na rin sa mga ganung tao. At naiirita ka na rin kasi, bakit ba, di ba? Ano man trip nyo? Pero, andito siya sabi ng cards na medyo maghulos dili tayo. Huwag tayong biglang magpadala sa mga naramdaman. So, tama naman yung ginagawa mo iba sa inyo. For the inhale, exhale, may mga nakita ko na nagpo-walk out na lang muna or kumaga parang ngiti na lang pero deep inside nangingit-ngit na kayo. It's okay. Actually, nagpapakita ka ng signs of maturity din kasi andoon na pinipilit mo na gawin na maayos yung mga bagay-bagay. Kumbaga, you chose to be matured rather than patulan mo or bumaba ka sa level nila. So, good. Ang galing mo doon. Ako baka mamaya hindi ko kinaya. Kasi pag naiinis, kaya naman magsasalita, halata sa mukha ko, may subtitle. Pero what's crossing you? We have here is number 39, New Life. Okay, nagigets ko naman. Okay, kasi okay, so you're trying to preserve din kasi yung connection mo kasi alam mo na nagbe-benefit ka pa rin sa kanila. Okay. So, tama din naman yung ginagawa mo. Kasi, hindi naman sa nagiging user ka. Hindi ka sa paying user. Andoon na, mine-maintain mo yung tinatawag na status quo. Andoon na, make sure mo na, meron ka pa rin nakukuha sa bandang huli. Which is tama kasi, nasa mundo tayo ng give and take. Nasa panahon tayo na kung saan, yung mga bagay is kailangan pantay-pantay. May binibigay tayo, may matatanggap din tayo. Pero, hindi ako magtataka na very soon, baka medyo, pag naka-build ka pa ng ibang connections, unti-unti mong lalayuan to. Medyo nagdi-distant. Kasi andoon na, kumbaga sa sa dam, nasa malapit ka na sa critical level, sa napupuno ka nandun sa inarte ng mga taong to. Pero may nakikita naman ako na possible, magbabago din naman sila. Pero parang mas mauuna muna yata mapuno ka bago magbago tong mga taong to. It's not your loss. Actually, it will be their loss. Kasi mas madami kang ambag kumpara sa ambag nila. Now, we have here, yung desire mo, we have here is si soulmates. Now, hindi lang naman natutungkol, actually hindi tungkol sa jowa. So, wag kang makulit. Now, what I'm seeing here kasi, karamihan sa inyo, naghahanap kayo ng mga proper connections, pwedeng professional connections. So, customers, or na clients. So, yun yung hinahanap mo dito. Or mga tipong mga tao na pwedeng maging good advisors, or magbigay sa'yo ng mga, magturo sa'yo ng mga bagay na kailangang matutunan. So, na, yun yung target, yun yung hinahanap mo. And hindi ako magtataka na very soon, ibibigay ito ng universe. Kasi wish mo na to Kumbaga, andun na hinihiling mo to. And nakita naman din ng universe na yung hinihiling mo is maganda.
Kasi andoon na, meron ka, alam mong meron kang maibibigay, meron kang maiaambag, kumbaga parang barter. Meron ka ding may lalagay sa mesa para sa, kumbaga, para pag siya din may lalagay, and you can share. So, very soon naman na to, parating na. Now, your foundation we have here is to the sea. Alam mo, Virgo, medyo wag tayong masyadong yung kinakalma mo yung sarili mo. Tama yung ginagawa mo, pero kasi huwag nating hayaan na pumunta tayo doon sa critical level. Sinasabi ko kanina. Some of you guys kasi nakakaramdam na ng mga physical manifestation nung nararamdaman nyo. At hindi, kumaga, kasi ang katawan natin, hindi naman pag sobrang matindi ang emotions, hindi niya kayang i-handle. Ako noon kapag sobrang galit ko, sobrang sama ko, hinihimatay ako. So, hindi ko alam kung anong manifestation sa inyo, pero andoon na, kailangan maghanap ka, sabi ng card, ng healthy na paraan para mailabas mo yung emotions mo nang hindi ka makakasakit at hindi mo sasaktan ang sarili mo. Kasi a healthy emotion is also well-maintained. Kumbaga sa kotse, kailangan may change oil. So, ganun din, diba? Dinedrain yung oil para palitan ng bago. So, ganun din sa'yo. Kailangan i-drain din yung negative emotions mo sa tamang paraan. Kasi, in the past, we have here, sa'yo, time to go. Napagod ka rin na may mga tao na na sabihin natin na for the broken promises, ang daming kuda, pero ending, ending wala. Parang nangako lang parang sinulat sa tubig. So, parang siguro ang dami sa inyo, no? I cannot imagine na mga simpleng bagay parang sa iba, parang, ay, simpleng bagay lang, disappointed ka na naman. Hindi kasi nila alam gaano kalalim yung pinaghuhugutan na bumabalik hanggang sa nakaraan ng pagkabata mo, na yung mga broken promises ng pwedeng magulang mo, mga kapatid mo, or mga mahal mo sa buhay, nag-iwan ng matinding sugat na parang hanggang ngayon, question mo, parang bakit hindi natuloy, bakit hindi nangyari, which is mga hindi natin masasagot sa ngayon. So, naintindihan ko na bakit ganun din. Yung sa nagtitiis ka kasi ayaw mo nang may mga nawawala sa life mo. Now, in the future, we have here para sa'yo is number 42, chop wood. Chinese proverb siya, chop wood, get water, na ibig sabihin, ituloy mo yung ginagawa mo. Pero ngayon, medyo hindi na. Since naka-reverse yung card, literal, gusto ng universe, magbago ka. Yung mga tipong umingiti ka lang o yung mga inhale, exhale, malalim na hininga mo or inumiinom ka lang ng tubig. It's time right now to slowly and respectfully magsalita ka. Kailangang maintindihan nila na may mga bagay na hindi mo gusto. Hindi mo kailangang explain ang sarili mo. Sabi mo lang na ayoko niyan. Hindi na kailangan yung tipong, ayoko ng ganito. Bakit? Kasi, no, hindi. You don't deserve to explain. You're not required to explain. Kailangan mo lang sabihin ko ano. Ngayon, yes, there will be moments na feeling mo kailangan mag-explain in respect dun sa tao, then gawin mo. Pero generally, hindi na talaga dapat. Kung nakaka-resonate ka sa reading, don't forget to subscribe, like, and share para magkaroon ka ng access sa mga future videos natin. Pero sa ngayon, tuloy mo natin yung reading mo. Now, yung physical environment mo, may have here is the card of fates. So, napapansin mo din na may mga taong biglang sumusulpot sa buhay mo, mga bago, and also mga tao na galing sa nakaraan, medyo nagpaparamdam ulit. It's all part ng plan ng universe. Inaalaw siya ng universe. Why? May yung mga lumang mga dating tao, may mga loose ends na kailangan na maayos or isara, mga close-up. Siguro mga unfinished business na to, mga hindi na pag-usapan na kailangan i-finalize. Pwedeng mga utang, ganyan. So, babalik sila para magparamdam. Sana lang talaga magbayad na sila.
Habang yung iba naman, yung mga bago, this will be potential new connections na kailangan mo. Remember yung desire card mo sa soulmate? Ayun. So, magpapadala yung universe ng mga tao. That will help to expand kung sa work man yan, or business, or sa learning. So, yun, bibigyan ka ng universe ng ganong klaseng mga tao. Now, sa emotional environment mo, ito na nga tayo, the 31. Why? Alam mo, hindi ko alam kung malulungkot ako sa'yo or matutuwa, maging proud, na parang umabot ka sa punto na, okay, sige, ganun na yun eh. Wala na akong magagawa eh. Ganun na yung ugali niya eh. Hindi ko alam kung matutuwa ako kasi kaya mong tanggapin as it is yung mga bagay-bagay, o malulungkot ako kasi nawalan ka na ng pag-asa sa mga tao, sa mga pangako na napako na, sa mga pangako na naisulat na lang sa tubig. Kaya medyo confused ako sa part na yun para sa'yo. Pero nonetheless, kailangan makahanap ka ng way na may labas mo yung emotions mo nang hindi mo sasaktan yung sarili mo at nakakasakit ka ng iba. Now, yung hopes and fears mo is number 9, Treasure Island. Alam mo yung tipong may mga iba sa inyo, naghahanap lang kayo ng parang tutulong para mabigyan kayo ng break doon sa ginagawa nyo. Kumbaga, magkaroon kayo ng expansion in terms doon sa mga nangyayari sa inyo. Kumbaga, kailangan nyo na ng konting push. O yung tipong, hindi mo maabot yung, bigyan ka na ng parang, yung dantay, na, apa ka na dito. Yun yung kailangan mo lang, hihintay ka na mayroon lang. Wait lang, sabi ni universe. Wait lang. Binibigyan din, kumbaga, this person, bibibless pa siya ng universe para maging blessing ka din. Maging blessing siya sa iba. And isa ka sa magiging, kumbaga, pagpapasahan ng blessing. Pero be sure that once this happen, andoon na magiging grateful din tayo, ha? Kasi kailangan magkaroon tayo yung attitude of gratitude pa din. Kasi in the near future, meron tayo ditong the higher power. Okay. Kasi may mga, since number 4 is about structure din, medyo magugulo. Sa nakikita ko in the near future. Kasi nga, matututo kang magsalita eh. Matututo kang mag-set ng boundaries eh. At may mga talagang ilalagay ka sa lugar nila. And there will be, again, yung mga taong babalik, a lot of them will be, ending yung bridge na meron sa'yo. Kumbaga, kung may utang sila or kailangan nila mag-apologize, yun na yun. Then after nung, wag ka na umasa. Kasi mawawala sila sa life mo. Pero it's a good thing kasi laki na problema ang inaabot nila sa'yo. But ang maganda nito, pag nawala sila, magkakaroon ng espasyo sa buhay mo to welcome new people who are better, smarter, and stronger. So, I hope nakatulong yung reading. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And please subscribe, like, and share. So maraming salamat. God bless. Namaste, Hare Krishna, blessed be. And I hope to see you very soon. Mula po dito sa Baguio City. Have a great day. I'll see you very soon. Bye for now.